Payag kayo sa ganon mga kababayan? Yung secession po is unconstitutional. So ang sinasalaula na mismo mga kababayan ni Kiko Barsaga using his social media platform ang ating konstitusyon na mismo. So I think with this latest niya na post, kailangan na siguro umaksyon. Hindi lang ethics complaint. Pag-aralan ninyo ito pong statement niya na gusto na niyang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon and Visayas. You see? Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung mga members, mga kababayan ng Lakas CMD, nagpaplano na mag-file ng ethics complaint. Panibago yata to laban kay Kiko Barsaga, Cavite 4th District Congressman Kiko Barsaga. Ito yung latest na balita ngayon. Members of Lakas Christian Muslim Democrats, Lakas CMD are eyeing an ethics complaint against Dasmariñas City Representative Kiko Barsaga for what they called his baseless accusations against fellow lawmakers. I-expel na ninyo yan si Kiko Barsaga. Ay panibagong post na naman nga po sa kanyang Facebook account. Nanggagatong na po ng secession dyan sa Mindanao. Gustong tularan si Normy Suari noong panahon. Si Normy Suari nga po, tumigil na, nanahimik na. Ngayon, ang pumalit mga kababayan si Kiko Barsaga, hindi man taga Mindanao. So palpalin ninyo mga kababayan, itong si Kiko Barsaga, dapat i-expel na ninyo yan. Tingin ko may nanggagatong po, baka nagpupundo rito galing sa ibang bansa, pero neighbor, ginugulo ang Pilipinas para i-weekend po yung ating bansa. O ito yung post niya mga kababayan. Bago pa lang ito, ngayon pa lang, ilang minutes pa lang mga kababayan, pakinggan ninyo. My fellow citizens, it's now time for us to heed Mindanao's calls for secession. As the second largest island in our country with a population of almost 28 million people, the interests of the people of Mindanao is not one we can ignore or consider as less important than those of the people of Luzon. In the past 3 years, the Marcos administration has been criticized for its biased policy and its favoritism towards the NCR. Yan ang post niya ngayon mga kababayan. Sinisiraan yung ating Pangulo pagkatapos gustong iwala yung Mindanao. Mindanao is capable of being entirely self-sufficient with our abundant natural resources and competent labor force. Tingin ko may nanggagatong dito na foreign power para guluhin po, divide and conquer po. I can sympathize with their anger. As a representative from Peligroso po itong panggagatong ni Kiko Barsaga. Kailangan siguro supalpalin ito. Tama ito ng mga congressmen, mga kababayan. Supalpalin ng mga congressmen ng Mindanao. Cars and planes. The desire for secession of Mindanao in response to the extreme corruption of the wealthy elites of the NCR who look down upon them as lesser beings is a very valid sentiment. Iwalay na daw kasi grabe ang korupsyon sa President Marcos start considering and discussing a national possible change to our government. natural territory in order to meet the desires of our citizens. Payag kayo sa ganon mga kababayan? Yung secession po is unconstitutional. So ang sinasalaula na mismo mga kababayan ni Kiko Barsaga using his social media platform ang ating konstitusyon na mismo. So I think with this latest niya na post, kailangan na siguro umaksyon. Hindi lang ethics complaint. Pag-aralan ninyo ito pong statement niya na gusto na niyang ihiwalay ang Mindanao sa Luzon and Visayas. You see? So anyway, wala man sigurong papatol sa mga panawagan panggugulo po ni Kiko Barsaga. Pero importanteng papanagutin siya sa kanyang mga pinagagawa. So this time, balikan natin yung kwento mga kababayan. Yung mga members ng Lakas CMD, plano na mag-file ng ethics complaint laban po kay Kiko Barsaga. So sabi dito, Lanao del Sur, Representative Alonto Adjong, Lakas CMD eyes ethics rap versus Barsaga for spreading lies, for spreading fake news, baseless claims. Sabi niya,
Barsaga should stop hurling unfounded charges and instead focus on crafting laws that would benefit not just his district but the entire nation. It's pure nonsense, anya. Sabi po ni Adjong sa interview ng mga reporters. Si Adjong po, taga Mindanao. Malamang ito kasi latest yung statement ni Kiko Barsaga. Malamang mamaya or bukas mag-react yung mga congressmen from Mindanao. At supalpalin itong si Kiko Barsaga, mga kababayan. Sabi po ni Adjong, the House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson, he also dismissed as pure fiction Barsaga's claim that the recent Lakas CMD meeting at the Manila Golf and Country Club revolved around alleged backroom deals involving late Representative Ferdinand Martin Romualdez, the Department of Justice at saka Malacanang. Adjong also denied Barsaga's claim na yung pinagmitingan is about Romualdez na gustong gawing state witness daw by the Department of Justice protecting House Majority Leader Sandro Marcos in supporting President Ferdinand Marcos Jr. in exchange for protecting Senator Bong Revilla, Representatives J.J. Suarez, Roman Romulo, Adjong, and Senator Francis Escudero. Nasabihan niya will be implicated by First Lady Lisa Araneta Marcos using Independent Commission for Infrastructure. Matindi, mga kababayan, na mga aligasyon. Kaya sabi ni Adjong, si Congressman Roman Romulo niya is not even a member of Lakas CMD and was nowhere in the meeting. Meanwhile, si Sandro Marcos niya, Majority Leader Sandro Marcos of Ilocos Norte, only attended the gathering to thank party members for their strong support in passing the proposed 2026 national budget. Kaya sabi po ni Adjong, I think it's easy to make all these bold statements, but our priority really, as a member of the House of Representatives, your primordial concern really is to represent your district. Number 2 is to pass legislation, to introduce bills which you think will be helpful to advance the welfare of the people and not busy yourself spreading lies about your colleagues. Walang tigil po sa pang-intriga itong si Kiko Barsaga. Kung ano-anong pinagdadaldal po. Kaya dapat talaga ito madisiplina ng Ethics Committee sa Congress. At kung kailangan i-expel po, expel na kasi isang kahihiyan sa Congress bilang institusyon. Kailangan siguro nito check up muna. Kakaiba po kung mag-behave. Talagang may problema kahit saan anggulo mo tingnan itong si Kiko Barsaga kung paano mag-behave. Sabi po ni Adjong, yung mga members niya ng Lakas are seriously contemplating filing an ethics complaint kasi medyo yung accusations na ganon, allegations na ganon is already abused his privilege being a member ng House. Spreading these lies about the members, tarnishing the reputation of those members, especially those members who are not even present during the meeting. Lakas members are seriously contemplating filing an ethics complaint, sabi po ni Adjong. This has to stop. This is spreading of lies and bold accusations against members of the House without even providing any evidence has really to stop this kind of behavior. This childish behavior has really to stop, sabi po ni Adjong. Hindi na niya ito dapat na paintulutan. Tama, umaksyon na kayo ng mabilis before pa natuluyan ng makapaminsala sa Congress at sa ating bansa. Ito pong si Kiko Barsaga. Ang panawagan na ngayon, ang latest na panawagan, secession na ng Mindanao. Imagine that. That is unconstitutional po. O yung sinisiraan palagi ni Kiko Barsaga na ating Pangulo, si PBBM, tuloy-tuloy lang sa pagtrabaho. Nandun siya sa Bogo City. Binalikan niya yung kalagayan ng mga nasalanta ng lindol. Maayong buntag. Good morning sa inyo lahat. We are back here. Binalikan namin yung hospital, itong pangalawang tent, itong isang tent city at saka isa pa to. Para inspeksyonin kung na-deliver na natin yung mga pangangailangan ng mga naging biktima na displaced, yung mga nawalan ng tahanan nung nakaraang lindol. Kaya ito,
Kaya kami nandito at maganda naman makita na malaki ang progreso. Malaking itinulong ng Red Cross. Kaya nandito yung ating chairman, the former Senator Dick Gordon. At kung makita ninyo, maraming tent dito galing talaga sa Red Cross, pati yung mga relief goods na galing sa Red Cross. Ang bilis. After one day, nandito na si chairman eh. Kaya naunahon ko lang ng one day. When you have a good leader, the people will move fast. Talaga naman. So, I'm happy to report na meron na talaga lahat na nasiraan ng bahay ay meron ng tinitirahan kahit na tent lang muna. Kung makita ninyo dun sa yung dinaanan natin tent city, pinapalitan na natin yung tent. Pawisan at yung tinatagay ating na natin Pangulo. yung mas maganda, mas Yan. matibay na housing para sa ating tinatawag na Pawis na modular pawis. shelter na ating bagong binibigay pagka nagkakaganito. Kaya ako ay nagpapasalamat Basang-basa sa na yung lahat damit. ng ating lahat ng ating mga first responder, lahat ng ating mga volunteer, pati na yung mga agencies of government at maganda naman ang naging response. Siguro hindi naman tayo mapapahiya sa tao na sabi natin basta't may pangangailangan ay nandyan ang pamahalaan. Kaya hindi pa naman kagaya ng nasabi ko nung last time ako nandito, hindi ito naman minsanan lang, patuloy pa ito kung ano pa ang pangangailangan. Pati may magandang idea ang ginawa yung Red Cross, naglagay ng swimming pool para sa bata. Parang maliit lang na bagay, pero hindi. Dahil ang mga bata, kahit papano, talagang nayanig ang isip nila. Correct. Dahil sa lindol, tapos nawalan ng bahay, tapos lumipat dito. At least nakita mo, tumatawa na naman, nagsisigaw. Malaking bagay yan para sa mental health ng ating mga kabataan. Correct. And, you can tell that Red Cross talaga sanay na sanay sa ganitong klaseng trabaho. At hindi, iniisip pa lang namin, nagawa na nila. Kaya maraming salamat sa Red Cross, maraming salamat Chairman Dick. So, ganun ang situation report namin dito ngayon. Maayos, lahat ng tao na naging biktima ay meron ng sinisilungan, meron silang kinakain, meron silang kinukuhanan ng tubig, meron silang ginagamit na toilet facilities na maayos, at lahat pa ng kung ano pa ang pangangailangan going forward ay nakapagbigay na rin tayo pati ng cash assistance. Cash assistance at saka yung construction materials. Nagbigay na ng construction materials pati ang DSW, ang DSUD. Ang DSUD ang nagbigay ng construction material para masimulan na ng ating mga kababayan na mag-reconstruct ng kanilang mga bahay, yung mga sira muna. Yung mga nawala talaga na bahay, yung papalikan natin. But for now, I think okay naman tayo. We'll keep working to make sure everybody's okay, everybody's healthy, everybody has what they need. Thank you very much. Thank you. Sabi ni Sara po sa Pandesal Forum, yung Pangulo hindi man magtrabaho. After siyang umalis, hindi na nagtrabaho.